No one, even the Vice President, is above the law, ayon kay Congressman Abante Jr. Paano naman kaya kung Ambassador of God, above the law ba? Siyempre, hindi rin. Sino ba yung nagpapakilalang Ambassador of God or Jesus Christ? Ito pong si Alan Peter Cayetano. Lagi po itong nagsasalita ng mga salita ng Diyos sa kanyang vlog. Parang vlogger talaga ang datingan eh, no? Live streamer itong si Alan Peter Cayetano eh. At kaugnay nga po ng mga live selling niya na yan, sinabi niya, may bala din daw po siya sa mga tumitira sa kanya. Yan po ay kanyang sinambit nung nakaraang Saturday sa kanyang live streaming. Alam naman natin kung sino po yung bumabanat sa kanya ngayon. Ang nakikita po natin dito sa ating screen na si Senator Ping Lacson. Pero may katotohanan kaya ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano na meron din siyang hawak na alas dito kay Ping Lacson? Kasi alam niyo kung ang pagbabasihan po natin, ang kasaysayan, itong mga tao na ito kapag ka merong ebidensyang hawak sa kanilang mga kritiko, agad po nilang nilalabas. Pero bakit itong si Cayetano ngayon, hanggang salita lamang, samantala si Senator Ping Lacson, kaliwat kanan na po ang kanyang mga naging pahayag at kakibat noon ang mga ebidensya na di umano'y meron pong katiwalian itong si Alan Peter Cayetano. Bago tayo pumunta dyan, may nakakuha po ng kakampi ngayon itong si Cayetano. Tinawag po siyang bro. Mukhang dapat ang tawag sis ah. Sabi ni Ramon Tulfo kasi bading itong si Alan Peter Cayetano. Ewan ko kung totoo. Kaya dapat, hello sis, hindi po hello bro. Alam nyo ba kung sino yung tinutukoy ko? Yung pugante na may kasong qualified human trafficking dito sa Pilipinas na ngayon nasa Austria pa rin. Hindi pa rin po nahuhuli ng ating gobyerno. Si Harry Roque. Sabi niya, hello bro. Parang lalaking lalaki dating nung sa bagay, magkapatid sa pananampalataya tong dalawa na ito eh. Unfortunately, pares po silang born again Christian eh. Ay, nako. Brother and sister, mga kapatid po natin sila. Ano? Ewan ko lang kung makatotohanan talaga. Si Harry Roque sa aking pagkakaalam, Christian din ito eh. Si Alan Peter Cayetano, Christian din. Born again Christian, ano? Pero hindi naman lahat kasi ng born again Christian makatotohanan na talagang sumusunod sa salita ng Diyos. Ang dami pong mga nagbabanal-banalan lamang. Hindi lang naman sa born again Christian, kung hindi sa iba't ibang larangan ng relihiyon. Sabi ni Harry Roque dito, hello bro, hang in there and keep on fighting the good fight. Saan banda? No? Call me when able. Hanep, nakakuha ng kakampi. Itong si Alan Peter Cayetano. Nag-iwan ng komento si Attorney Harry Roque sa isinagawang Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon, August 2, 2026. Binati ni Roque si Cayetano sa patuloy nitong paglalaban. Ngay nako. Pero, ano ba yung sinasabing bala? Hindi natin alam eh. Sana ilabas na nitong si Senator Alan Peter Cayetano para once and for all malaman natin kung meron din bang katiwalian itong si Senator Ping Lacson. Ito yung maganda ngayon eh, no? Sa kabila ng mga bangayan ng mga senador na ito, nagkakahalongkatan ng baho. Kaya yung may baho, sigurado sisingaw. Pero kung wala namang tinatago ang isa, sigurado sa huli malalaman din po natin yon at siya ay magiging kahanga-hanga. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng bala na sinasabi na yan ni Alan Peter Cayetano. Labasan na ba ng alas? Matapos ako sa hangbay kinalaman sa umano'y Taguig Ghost Projects, may babala si Senador Alan Peter Cayetano sa mga tumitira sa kanya. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Rumesbak muli si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga pinakahuling banat sa kanya ni Senator Ping Lacson.
Sa kanyang FB Live nitong Sabado, sinabi ni Cayetano na may bala rin siya laban sa mga tumatarget sa kanya. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at Kailan? Saan? Saan yung tamang lugar? Kailan yung tamang panahon? Naknang teteng na yan. Kung talagang kayo ay laban sa korupsyon, ngayon na yan. Wag mo nang patagalin pa. Hihintayin mo pang manalo si Sara Duterte sa 2028 kung makakatakbo siya sa pagka-presidente? Saka nyo ilalabas? Sasayangin nyo yung 2 taon? Imbis na yung mga sinasabi mong korap, hindi na makakapaglingkod pa sa bayan at wala nang posibilidad pang magnakaw pa. Kaya ang hirap paniwalaan mga tol kung meron kang alas na hawak, kung meron kang bala laban sa mga kritiko mo, ilabas mo na ngayon, Alan Peter Cayetano. Wag mo nang patagalin pa. Ngayon na yung tamang panahon, ang tamang forum sa Senado o kaya sa Ombudsman. sa laban-laban. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi rin niya tatantanan si Lacson, pero sa ibang paraan. Dahil naniniwala raw siya na babalik rin sa dati ang kapwa-senador na ipinaglalaban ng katotohanan at hindi nagpapagamit kanino man. May iba tayong politiko, including Senator Lacson, gustong-gusto natin dati, maaari ngayong hindi. Pero may pag-asa parate, baka bumalik siya. Gusto mo dati. Kasi okay pa kayo. Hindi pa na lalantad yung mga sinasabing akusasyon sa iyo ni Senator Ping Lacson. Ngayong nilantad ni Senator Lacson, ayaw mo na sa kanya. Kami gusto pa rin namin siya. No? Kaya wag mo kaming idamay. Kung ayaw mo na kay Senator Ping Lacson, sabihin mo na ikaw lang. Hindi yung ayaw na natin. Kung nang teteng na yan. Senator Alan Peter Cayetano, kung talagang ikaw ay ambassador of Jesus Christ, kung ikaw talaga ay naglilingkod ng tapat sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino, wag mo nang patagalin yan. Ilabas mo na ang lahat ng mga ebidensyang sinasabi mo para once and for all pag-usapan na rin sa publiko. Total, ganun din yung nangyayari sa iyo ngayon . Di ba, natatrial by publicity ka? Imposible naman na hindi nyo rin ginugusto yan. Na kung meron kang hawak sa kanila, hindi rin matrial by publicity. Ganun na ganun ang ginagawa ng mga kasamahan mo sa ating Pangulo, sa mga tinuturo ng mga peking witness. At mamaya mga tol, day 11 ng impeachment trial po ni Sara Duterte. Maisingit ko lamang. Kaya after this news, itong 2 balita na atin pong papanoorin at nire-reaksyonan, kaugnay nitong bangayan ng 2 senador na si Lacson at saka ni Cayetano, papanoorin at re-reaksyonan din po natin yung naging programa ni Nadine Mel Santamaria at Attorney Jen Reyes. Patuloy po muna natin itong pakinggan ang balita. Siya sa dati niyang for the truth fighting stance, di ba? So let's not give up on people because God did not give up on us, di ba? Una nang sinabi ni Lacson na ang kalakaran sa Taguig City ay virtual. Pag nagsasalita yung ibang mga pastor o ibang mga individual ng salita ng Diyos, hindi man ako natatawa . No? In fact, parang nakakaramdam pa ako ng blessing, no? Na nakikita ko sa mga tao na yon ang kabutihan ng Diyos at yung kanilang mga sinasabi ay nakaka-touch talaga sa buhay ko, no? Pero pag itong si Alan Peter Cayetano mga tol ang nagsasalita ng salita ng Diyos, hirap na hirap akong paniwalaan. Yung sinasabi niyang mga kataga, mga letra na nagmula sa Biblia, kapani-paniwala. Pero pag siya na yung nagbibigkas, iba na yung nararamdaman ko . Pakiramdam ko, nakakakita ako ng isang sinungaling na tao. No? Ewan ko kung ganun din yung nararamdaman ninyo, mga tol. Pero syempre, sa mga DDS, banal na banal ang tingin nila. Dito kay Alan Peter Cayetano, biruin mo, napakamakadiyos, matuwid. Pero ang tanong, totoo kaya ang sinasabi ni Senator Lacson na siya'y kurap
Hindi man direktang sinabi ni Senator Lacson yung katagang korap, pero siya yung tinuturo ng mga ebidensya. Actually controlled umano ng iisang tao. Inilahad din ni Lacson na ang binanggit niyang 33% na kickback ay nahati sa 4, kung saan 10% anya ay para sa principal, 2% ang for the boys, 6% naman sa Bids and Awards Committee, habang ang nalalabing 15% ay para umano kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa lakian niya ng kickback scheme sa Taguig, na uuwi sa overlapping at ghost o substandard ang ilang proyekto para makabawi ang kontratista. Pero sabi ni Cayetano, valid pa rin ang imbitasyon niya kay Lacson at sa kanyang staff na personal na bisitahin ang Taguig, dahil iba raw kasi kung sa papel at pictures lang binabase ang lahat, kumpara kung personal na makikita ang mga proyekto sa kanyang lungsod. Para sa Agenda Weekend, Dexter Garibe, Yan Bilyonak. Siyempre, kahalintulad na balita, ito, kani-kanina lang din naman ito, pero hango din po sa mga pangyayari nitong Saturday at saka Sunday. Muk ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Ping Lacson na personal na magtungo sa Taguig City upang makitang direkta ang mga proyekto sa halip na umasa lamang sa mga dokumento at litrato. Ang imbitasyon ay matapos ibunyag ni Senator Lacson na batay umano sa hindi bababa sa 5 case studies ng kanyang grupo, lumalabas na may irregularidad umano sa ilang infrastructure projects sa lungsod. Kabilang dito ang paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo, kung saan binabago lamang umano ang mga petsa at ilang detalye habang nananatiling magkapareho ang Department of Public Works and Highways o DPWH geotagging data. I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget. Cayetano, tinanggihan na yung invitation mo. Ayaw daw malunod ni Senator Lacson. Ngayong tinanggihan yung invitation mo, total, sinasabi mo, malinis dyan sa Taguig. Ang gawin mo, instead na dyan ka nagla-livestream sa, opisina mo, no, na laging merong sa likod ay salita ng Diyos, puntahan mo yung lugar nyo dyan sa Taguig. Magsama ka ng staff mo para hindi na ikaw yung humahawak ng cellphone. No? Kasi pag nanonood ang tao sa'yo, galaw ng ganun yung cellphone Talagang vlogger na vlogger ang datingan mo Kumuha ka ng staff mo, paggamitin mo ng tripod, itutok mo sa'yo, tapos sa likod, sa background mo, yung sinasabi mong proyekto na walang anomalya, o baka maniwala pa ang tao sa'yo, Alan Peter Cayetano. Pumunta kayo sa lugar, makikita nyo nandyan talaga yung project at magaganda. Agad namang sinagot ni Senator Lacson ang paanyaya ng kapwa niya senador. Ayon sa dating Blue Ribbon Chairman, maaari naman siyang pumunta sa Taguig City kapag maayos nang naipatutupad at malinis na sa korupsyon ang flood control program doon. Biro pa ng senador, ayaw niyang malunod sa baha dahil matagal na siyang hindi nakakapag-practice ng swimming. Hindi naman ito pinalampas ni Senator Cayetano. Aniya, sakaling magtungo roon ang kapwa niya senador, ay hindi ito malulunod sa baha kundi sa mismong katotohanan. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan pag panay kasinungalingan ang nakakalunod, yung katotohanan. Bukod dito, iginiit pa ng minority leader na malaki na ang ipinagbago at bumuti ang sitwasyon sa pagbaha sa Taguig sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. Hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Sa kabila ng patuloy na palitan ng pasaring ng 2 senador, kinumpirma na ni Ombudsman Crispin Remulla noong Biyernes, July 31 na natanggap na nila ang mga dokumentong may kaugnayan sa infrastructure project sa Taguig City. Ayon kay Ombudsman Remulla, kasalukuyan na nilang sinusuri ang mga nasabing ebidensya. Jed Neresina. Yan ang kaabang-abang ngayon, mga tol. No?
ano ang magiging findings ng Office of the Ombudsman. Kasi sila lamang yung merong kapangyarihan para iakyat po yan sa korte. Hindi po si Senator Ping Lacson o kung sino man. Kung sakali nakakitaan po yan ng ombudsman ng tinatawag na prima facie, ayun ba yung pronunciation? Iba-iba kasi yung naririnig kong pronunciation ng prima facie, prima facie, no? Of evidence with reasonable certainty of conviction, sigurado, plunder po yan. At katulad ng mga nakakulong na ngayon dyan sa BJMP, wala pong piyansang rekomendado dyan. Ngunit, hindi naman yun tinatanggal sa kanila na mag-file pa rin ng petition for bail. In fact, naging successful ang petition dyan nitong si Bong Revilla, kaya ngayon pansamantalang malaya. Pero hindi po yun nagustuhan ni Ombudsman Boyong Remulla at sabi niya nga po, tinatrabaho na daw yun. Kaya ganun ang naging resulta. At dahil doon, kakausapin daw po ni Ombudsman ang Chief Justice para maremedyohan. Napanood ko kahapon sa vlog ni Attorney Ence Recto na pwede palang maglabas ng guidelines ang Korte Suprema kaugnay ng mga pagbibigay ng piyansa sa mga ganyang sitwasyon. No? Although discretionary kasi talaga yan sa korte, pero kung merong utos mula po sa higher court at ito yung panuntunan, baka kahit paano maiwas-iwasan yung mga ganong sitwasyon na sinasabi nga nung isa, chairman pa ito nung 3rd Division, na malakas ang ebidensya laban po kay Bong Revilla. Pero mukhang binaliwala po nung dalawang kasamahang niyang huwes diyan po sa Sandigan Bayan. Anyway, ang mga yan ay patuloy nating tututukan sa mga darating po na araw kasama ngayon dahil sigurado meron na naman banat itong si Senator Ping Lacson dito po kay Alan Peter Cayetano. Araw-araw niya pong ginagawa yan. Para siyang si namayapang Mike Enriquez. Hindi nananantan. Hindi niya tinatantanan itong si Alan Peter Cayetano. Kaya dako po tayo ngayon sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. At maganda po yung naging talakayan kagabi. Hiramin natin yung kanilang ideas at saka video tungkol po sa Article 1 about 612 million impeachment charge kaugnay po nga ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Mapapanood at mapapakinggan po natin dito sina Attorney Jen Reyes at Dean Mel Santamaria, kasama po yung isa nilang kasamang journalist. Hindi ko po tanda ang pangalan, pero simulan na po natin ang pakikinig sa kanila mga tol. Maganda po ang ating pag-uusapan sapagkat po sa impeachment proceeding nasa Article 1 na sila. Yes. Diba? Nasa Article 1 na sila. Ito po yung usapin ng Alleged systemic misuse. misappropriation, malversation ng humigit kumulang 612 million pesos na salapi ng bayan na dapat nasa DepEd Oo. at saka nasa Office of the OVP. Vice President. Ano po ang nangyari? Ayan. So pag-uusapan po natin 'yan kung ano ang halaga, Oo. significance nung nangyari nung last hearing. Di At ba? yung mga pwedeng mangyari. Tumor. Gusto ko sanang bilisan yung pagsasalita nila. Kaso lang, nabasa ko sa comment section ng ilang mga manonood natin na wag daw gawin kasi di daw nila maunawaan. Pero sige, pagbigyan na lang natin sila. Medyo matagal nga lang yung pacing. Total, pares lang din naman siguro sa pagsasalita ko, mabagal at ganun din. Ang ano lang sana kasi, kung mabilis, katulad nung napapanood natin sa mga reaction video ng iba, katulad kay Undersecretary Claire Castro, syempre, nababalansin natin yung pagbibigay ng reaksyon at saka yung pinapanood po nating video. After all, reaction video po ito eh. Kung gusto nyo po talagang mapanood ng buo, meron nga ding isang manonood natin dito na binla ko na. Kasi ang komento niya ay, bakit ka sabat ng sabat nanonood ng video, hindi mo muna i-play ng todo yung, ng buo yung video, saka ka mag-react sa huli. No? Buisit, sabi ng ganun. Binla ko na. Kasi alam ninyo mga tol,
ito po yung reaction video. Kapag pinlay ko lamang po ito, lalong-lalo na wala pong pahintulot mula po sa kanila, para ko po silang ninakawan ng kanilang karapatan diyan po sa mga materyales na ginawa po nila. Copyright, di ba? Pero merong tinatawag na fair use. Bahagi ng fair use ay ang reaction video, kung saan tinatransform mo yung isang bidyong pinapanood mo sa pamamagitan ng reaksyon o komentaryo na ibinibigay mo. Sana maunawaan po ng ating mga manonood yon at hindi ko na po uulitin yan. Tuloy po tayo ngayon dito po sa pakikinig kina Dean Mel Santamaria. Tomorrow. At mga pwedeng mangyari tomorrow. Kaya lang po, bago po ang lahat, sana po kayo po ay makapag-subscribe sa ating YouTube, Facebook, Spotify at saka po sa ating Apple Podcast para mas lumaki na po ang ating komunidad para po sa takdang panahon Bakit maingay? na kung tayo'y dapat sumigap. Lang, hanapin natin. Ano sabi ni Mylene? Parang Oo. nakita. Teka lang, sa akin pala. Anong nangyari? I see. Dali Nahanap ko lamang bakit maingay sa akin. Dali lang mga to. Ano pa naka-open na tab ko? 1, 2, 5. Sandali lamang Hindi ko malaman kung bakit maingay Wala naman, nakabukas na Yung laban ni Alex Ayala, naka-open sa akin, hindi ko mawari. Yan, naririnig niyo yung ulan. Mga tol. Sa tournament yan Hindi ko mawari bakit ayun. Kaya pala, naka-open pala ako sa tab. Anyways, okay na siguro tayo, no? Ayos ko na. Balik nga tayo dito. Yan. Nawala tuloy ako dun sa pinapakinggan natin. Magbati sa ating Hello mga po. kababayan. Maganda po ang ating pag-uusapan Natin. sapagkat po, subscribe na sa channel to. Yeah. Lalong-lalo na mga Ready na ba tayo? Mga manggigigil. ah, Yan. Ready na yung mga yan. Actually, din mananong Yes po. ng articles of impeachment. Babasahin ko kung ano yung article. Itong pinag-uusapan nila Dean Mel Santamaria, mga tol, ito yung kaganapan ngayon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang nakahain po kasi na tinatalakay sa impeachment court ngayon ay Article of Impeachment number 1. No? Confidential funds po ang tinutukoy doon. Yung grave threat, nag-fall po yon sa Impeachment Articles 4. Tapos na po doon ang presentasyon ng prosecution. Kaya ngayon, yung confidential funds naman ang nagbibigay ng mga ebidensya ang prosecution. Tapos susunod diyan yung 2, 3. Pero bakit ganun po yung sitwasyon? Kasi sabi po dito sa impeachment court, tatapusin muna lahat ng articles of impeachment sa parte ng prosecution. Tapos pag natapos na yon, yung depensa naman po ang magpe-present ng kanilang ebidensya. And after that, saka na po natin malalaman kung ano ang magiging paghuhusga ng impeachment court. Ngunit babalik ako doon sa lagi kong sinasabi, ang hangad ko na lamang dito sa impeachment trial na ito, mga tol, makita yung mga ebidensya. Kasi naniniwala ako, I'm sorry, na hindi sasapat talaga ang bilang para i-convict si Sara Duterte. Lalong-lalo na 2 senador na ang nakakulong. Si Jingoy Estrada, si Rodante Marcoleta. Automatic ang magiging boto niyan, dahil hindi nga sila makakaboto, ay acquittal na. No? Kung hindi mababago yung sinasabing 16 na bilang para i-convict si Sara Duterte. Dadagdagan pa natin yung 2 ng isang nagtatago ngayon na si Bato de la Rosa.
O hindi naman susulpot na yan para sa impeachment ni Sara. 3 na. Ika-4, itong si Robin Padilla na alam naman natin talaga na dumidepensa kay Sara Duterte, parang nagiging abogado kapag siya'y tumitindig diyan po sa impeachment court. Inaatake niya pa ang kredibilidad ng testigo ng prosecution. Si Alan at saka si Pia Cayetano, 7 na sila, ganun din. No? Idagdag pa natin si Amy Marcos. O di ilan lahat? 8. 'Di ba? Tama ba? Gingoy, Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, si Robin Padilla, Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, pang-7. O, hindi pala. Meron pang 2, si Camille at saka si Mark Villar. No? Etong 2 lang talaga ang pag-asa sa totoo lang mga tol para makonvict si Sara Duterte. Bumaligtad si Camille at saka si Mark Villar. Pero mukhang hindi mangyayari. No? Parang malabong babaligtad ang magkapatid na ito dahil alam naman natin kung ano talaga yung kanilang pagsuporta sa mga Duterte. Kumbaga, kahit magkapit-pita na yata ng bayag, hindi babaligtad yung magkapatid na yan Bakit hindi sila babaligtad? Dahil pag ginawa nila yon, baka mas marami pong malantad na mga katiwalian sa kanila. No? Na sinasabing may kaugnayan sa kanilang pagiging malapit sa mga Duterte. Yun yung mga chismis-chismis lang naman. Kaya overall, siyam ang alam na natin na makukuhang boto ni Sara Duterte for acquittal. At 15 lamang posible ang makuha ng majority. No? Tama ba? Kasi sino ba sa majority ngayon? 13 lang naman sila. No? Parang mayroon ako nakaligtaan na 2 pa. Anyway, tuloy na po tayo dito. Juan ha, para Maliwanag po. maliwanag sa atin. Ayan po ang Article 1. Yan. The respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million pesos released to the Office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education. Laki. So 2 tranches yan. At sa bawat tranches na yan, putol-putol pa ang kanilang pagdidistribute. May first, may second, may third, at may ebidensya pa ng mga land bank ba? Yeah. Land bank check. Ang nakalimutan ko pala si Bongo, no? Isa sa mga nakalimutan ko, si Bongo. Katulad ni Bongo, ipagpalagay natin na biglang labasan niya ng warrant of arrest ng ICC, di hindi na rin yan makakapag-participate sa impeachment ni Sara Duterte. Pabor na naman yung kay Sara Duterte. Kaya nga, parang formality lang itong nangyayari kung tutuusin sa parte ni Sara Duterte. Dahil kahit gaano kabigat ang ebidensya dito, yung acquittal mukhang makukuha niya talaga Pero bakit bantulot pa rin sila sa pagpapatuloy nito at kung ano-anong question ang ginagawa po nila? Dahil ayaw nilang lumabas kasi ang katotohanan sa harapan ng publiko. Lalong-lalo na, pinahintulutan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na buksan ang bank at tax records nitong si Sara Duterte. At doon, makikita na natin kung totoo ba ang mga akusasyon sa kanya. Yun ang pinaka-ultimate proof, no? At hindi na yun maidedenay ni Sara Duterte the moment na lumabas na po sa harapan ng publiko yung mga dokumento na yon. Maliban na lamang kung yung mga dokumento pala na yon ay magpapakita naman nang wala naman siyang ginawang mali. In that case, dapat tayo'y umamin sa pagkakamali natin na husgahan siya kung sakasakali. Kasi basically, tayong mga kritiko ni Sara Duterte, hinusgahan na natin siya. Di ba mga tol? Magpakatotoo lang tayo dito. Wala siguro sa mga manonood natin dito
maliban sa mga DDS, ang naniniwala na walang kasalanan si Sara Duterte. Itanong ko sa inyo ngayon mga tol, kayo ba'y naniniwala na may kasalanan si Sara Duterte? Mag-comment nga po kayo ng 1 kung kayo po'y sumasang-ayon na may kasalanan siya sa inyong paniniwala. Mag-comment naman po kayo ng 2 kung kayo po'y naniniwala na bahagi lamang ng pamumulitika ito at pigilan siya sa kanyang pagnanais na maging presidente. Kasi ako, talagang malakas ang paniniwala ko na may kasalanan siya. At sabi ko nga, ang mga DDS lamang ang mga naniniwala na walang kasalanan si Sara Duterte. O katulad nitong si Greco Belgica. Sabi niya sa post niya kanina, ipipilit ni BBM na i-impeach si Sara. Kahit gawin pa nilang 14 na boto lang ang kailangan at kahit mag-imbento ng kaso para mapakulong ang mga senador at lahat ng lumalaban. Uulitin natin. Pag naipakulong ang lahat ng senador na lumalaban di umano, pabor pa rin yung kay Sara Duterte, Greco Belgica. Pag nakulong itong 9 na senador na binanggit natin kanina, pabor pa rin yun kay Sara Duterte. Acquitted siya. Paano may impeach si Sara Duterte? No? Kaya hindi po yun basehan. Ipakukulong para lamang hindi makapag-participate sa impeachment. Disadvantageous nga yun sa prosecution. Hindi pa pwedeng bumoto ng conviction ang isang nakakulong na senador, no, nor acquittal. Kaya ang mangyayari, since absent sila, matatransform ngayon yon into an acquittal vote. Parang automatic ang mangyayari doon. Ang hindi nila makita, ito na kahit ma-impeach si BP Sara, hindi nga siya mai-impeach eh. Pero tingnan natin, maraming pampalit ng ang publiko na kalaban. O, sige, tingnan natin kung yung sinasabi mong pampalit mananalo. Dahil ang lakas ni BP Sara ay di lang dahil sa sarili niya, pero dahil sa galit ng tao sa katiwalian at pang-aabuso ng pamahalaan. Indeed. Kaya nga nai-impeach si Sara Duterte ngayon, kaya nga kayo kinikriticize dahil galit na galit ang tao sa katiwalian at pang-aabuso sa pamahalaan. Yan ang mismong basihan, Greco Belgica, kung bakit inuusig ngayon si Sara Duterte kasama ng mga senador at iba pa na mga nakakulong na at mga nagtatago at kung ano pang dahilan diyan sa Senado at sa iba pang mga lugar. Balik tayo dito po sa pakikinig kina Dean Mel Santa Maria. So ayan, so kung natatandaan mo, Jen, Andrew, ano ang buod ng testimonya nung dalawang empleyado na mataas ng Land Bank na I think retired na ngayon, patungkol dito sa una, yung 500 million at pangalawa, 112,500,000. Kasi mukhang identical yung sabihin na nating modus operandi. Yes po. So anong buod nung nangyari? Yung pinakabuod nun din, no? If I can recall it correctly, sinabi nung mga taga-Land Bank mismo na cash na nailabas yung mga pera na ito. So, hindi electronic digital transfer. Oo. Hindi manager's check. Hindi cashier's check. Kung hindi physical cash as in papel. Opo, at nilagay di umano sa mga gym bags, di ba? Or duffel bags na tinatawag. Sabi nga nila, in cold cash. Ano? At napaka-unusual daw po. No? Napakahalaga ng salitang unusual kasi mamaya pupuntuhan nila Dean Mel Santa Maria yun eh. Na may critics kasi sila dito kay presiding officer Chis Escudero, though overall magaling siya, nagagawa niya ng tama yung kanyang pagpe-preside, pero sabi nga ni attorney Jen, mukhang lenient, no? Masyadong mapagbigay, mabait, lalong-lalo na sa kanyang mga kapwa senador na alam na pagka yung depensa o prosecution ang nagsasalita, more so kay Congresswoman Leila de Lima, nung ito'y nagmanifest, pinigilan niya dahil sabi niya conclusion of law daw. Pero nung nagsalita yung isang senador about unusual, sabi ni Dean Mel Santa Maria, though it's not illegal, ay sabi ni Dean Mel Santa Maria, ayun daw po ay conclusion of law na. Pero pinayagan pa rin daw nitong si Chis Escudero. Yun po yung ilan sa mga observation nila. Tuloy tayo sa pakikinig po dito.
Ewan ko kasi kung mahagipan natin yun dahil ilang minuto lang naman na tayo. Tapos ito 2 oras po itong programa nila. Awa. O sa gym bag nilagay para kang may sako na puro pera. Nilagay nila yon. Sa backdoor pa nga dumaan. Doon sa Daw. isa, yung I think yun yung sa OVP. Yeah. Ano na, sa Department of Education. Education. So, yun. But So, the gist of it is cash ang lumabas sa land bank. lumabas ang cash na naghahalaga ng more or less 612 million Ay. pesos. Hindi ka ba nayayanig doon sa perang cash na iyon? Oh, nakakayanig din. Kayo po ba 100,000 nga lang po na cash, 'di ba? Pero sa aking pagkakatanda, parang ang testimonya pa lamang ay nakaugnay sa 125 million pesos mga tol. Wala pa doon sa 612.5 million pesos. I-correct niyo ako kung mali ang pagkakatanda ko. Sa aking napakinggan kasi, ang binabanggit ay 33 million, 33 million, parang ganun yung pagkakahati-hati. Hinati yung 125 million pesos sa 4 na bahagi at nilagay nga sa gym bags or duffel bags, yung sinasabi nitong si Attorney Jen Reyes. Ba? Talagang matatakot ka ng titingin ka na sa paglabas mo pa lang ng bangko. Ngayon ang tanong ko sa iyo, Jen, kasi nagkaroon ng pagtatalo doon. Hindi naman daw illegal. Unusual nga. Yan. Pero hindi naman illegal o hindi naman irregular. Oh. Anong punto mo doon? Ano comment mo doon sa parang simplistic view na yun? Mali yung simplistic view na yun. Bakit? Di. Bakit? Porque ganun ang nangyari, hindi naman irregular or hindi naman illegal. Kasi we're talking about public funds here din no? Kaya nga po usually ang procedure sa bangko, 'di ba? Kung magre-release yan ng pera, either check, 'di ba? Or electronic transfer. Yes. Ibig sabihin mo, dun sa mga secure channels for transmission. Because that will serve as the audit trail, 'di ba? Yun. Doon mo makikita kung saan mapupunta yung pera. Yes. Pero in this case, dahil cash Oo. ang nilabas mo, pinutol mo yung... yung money trail or audit trail. Yes, parang pinutol mo yung fiscal control. Oo. Yung the capacity to audit. Sa paniniwala ni Attorney Jen, mukhang mali, no? Yung sistema. At kung mali, illegal. Kaso lang, ano yung magiging pamantayan para sabihin illegal yon? Kung wala namang batas na nagbibigay ng parusa, nagsasabi na yun ay illegal at nagbibigay ng parusa. Kasi ang maraming point of view dyan ng mga katulad din ni Attorney Jen na abogado, wala daw po talagang illegal na nangyari doon po sa pag-withdraw. Ang punto na doon ay after po doon sa pag-withdraw kung paano po ginamit yung pera. Doon na natin hahanapin kung ano yung illegal. Pero pinupunto ngayon dito ni Attorney Jen na hindi daw tama yung simplistic tinawag niyang view na yon, ano? At mukhang dahil nga po pinutol yung trail, hindi na natin tuloy alam yung mangyayari. Yet, ito babalik ko doon sa sinabi ko. Kasi di ako abogado, pero tandang-tanda ako nung nag-aaral kami, sabi, nullum crimen nulla poena sine lege. Salitang Latin po yun, ang ibig sabihin sa madaling pangunawa, kapag ka walang batas na nagpaparusa, walang dapat parusahan. Kung walang batas na nagsasabing mali ito, hindi dapat ito parusahan. 'Di ba? Kung walang batas na nagsasabing ang pag-withdraw ng 125 million pesos as cash ng Office of the Vice President ay hindi mali, basically hindi yun mali. Anyway, pakinggan natin patuloy si Attorney Jen dito. Kung saan na nagpunta ang pera. Yes. Kasi kung ginicrash mo yan,
mare-recover yan sa GCash Mas-screenshot mo yan. May screenshot yan at saka makukuha mo pa yan. May transaction Statement yan. history yan. Transaction Reference history yan. number. Kung electronic digital transfer yan, siguro meron parang mga Nakasave e-commerce yan, yan. nakasave yan, May di mga ba? Cheque. May mga Cheque. transaction number pa yan. Oo. Talagang well-documented May kapag paper online. trail. May paper trail, ibig sabihin merong auditing paper trail Yes. or auditing electronic trail na talagang makikita mo kung saan pumupunta ang pera. Tama. Pero dito, kinuha mo ng cash. Paglabas ng bangko niyan din, hindi na malalaman kung paano mo yan ginastos or kung saan yan mapupunta unless Ibig sabihin mo, when cash, physical money leaves the bank, the possibility of the cash money in the gym bank will now become from traceable to untraceable. yes, napakahirap ng i-trace niyan. And therefore, the only way to prove how it is spent is to show documentary proof of liquidation. Oo, yan yung mga liquidation reports. Yes. Na ang mag-i-issue dapat Yung departamento. si OVP, OVP. and Department of Education. Ayun. So, ang nangyari dito, last hearing ng 3 araw ba yun, was only to prove the extraction of public money from its depository bank. Yes. At hindi dyan nag-cross-examination ang depensa. Oo. Bakit nga din? Feeling mo bakit hindi sila nag-cross-examine? Because it is purely documented. Ano ko cross-examine nila yan? Magmumukha silang tanga. Diba? Kasi documented, kaya inamin rin nila yung authenticity nung mga checking in-endorse para palitan. Diba? So therefore, iyan po, the first significance of the extraction was, number 1, it was extracted in cash. Cash. Number 2, it was placed in Yun ang dapat masagot, no? Yung extraction ba through cash ay illegal o hindi? Sabi ni Attorney Jen, hindi siya naniniwala dun sa simplistic view na yun ay hindi illegal, no? Dapat mahanapan natin ng paliwanag yon. Sana inelaborate pa ni Attorney Jen yung kanyang posisyon, no? Bago sumunod dito sa tagpo. Kasi ang maraming naniniwala, even ang impeachment court, yun ang naging posisyon eh. Walang problema, even ang prosecution, no? Sa isang interview kina Congressman Joel Chua, wala silang komento tungkol doon sa illegality nor legality noong encashment. Ang punto after that, yung sinasabi na ngayon dito ni Dean Mel Santa Maria, kung yung pag-appropriate ba ng pera ay merong ginawang mali o hindi, at yun ang dapat nating malaman, mga tol. Kasi sa 125 million pesos na yan in cold cash, kung yan ay ginamit sa confidential funds, dapat maipapaliwanag yan ng maayos ng OBP. Pero ano yung kanilang mga naging dahilan? Nagbigay sila ng mga aliases, tapos ginamit nila sa mga hindi related confidential task. Kaya nga ang COA naglabas ng notice of disallowance with finality, di ba, na ipinababalik yung 70 million plus part of 125 million pesos na yan na confidential funds. gym bags. Number 3, because the extraction was in cash. At going to Ramil Madriaga, yun na ngayon ang ating malalaman kung totoo yun. No, kasi according kay Ramil Madriaga, yung 125 million pesos na yan ay in-spent ng OBP in just within 24 hours. No? At according sa kanya, dinala niya raw yan sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang personalidad. Somewhere in Laguna, somewhere in Quezon City, somewhere in even sa Mega Mall nakapagdala sila sa parking area, no? Tapos meron pang mga binabanggit na iba pang mga lugar, even sa Office of the Ombudsman. It immediately cut off the opportunity for an audit trail. Yes. Di ba? And number 4, because it cut off the opportunity for audit trail,
whether by document or electronic or evidence. digital, it gave us In that sense, mga tol, siguro para mas maiging tiyak tayo, sana maisip ng mga mambabatas ngayon na ang pondo ng gobyerno hindi dapat wini-withdraw in cold cash pagka ganyan ng kalaki. No? Pero, paano naman kapag confidential at intelligence funds talaga ang involved? O yun ang isa sa mga yung regular na ahensya katulad ng Office of the President, meron niyang malaking confidential at intelligence funds. Yung mga law enforcement agency natin. Kasi dito sa OBP at saka sa DepEd, napaka-unusual mga tol eh. No? Dahil nga ang OBP sa mga nakalipas na panahon hindi umaabot po ng kahit 10 million nga lang ang confidential funds nila, di ba? Kay Leni Robredo wala yata. Sa dating vice presidente na si Binay at saka si Noli De Castro meron pero maliit na halaga. I-correct niyo ako kung wala kung mali yung pagkakasabi kung wala kay Leni Robredo. Meron din yata maliit lang. Lalong-lalo naman wala sa DepEd. Pero sa panahon ni Sara Duterte nung nagkaroon ito nung naging sekretary ito, nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. 'Yun yung mga problema, no? O assuming natin na payagan na may confidential funds ang DepEd. Pero dapat magkaroon ng malinaw na pamantayan na para hindi mawala yung paper trail, para matukoy kung saan mapupunta yung pera, kahit confidential funds yan, hindi naman sasabihin sa publiko, hindi dapat pinapayagan yung mga withdrawal physically, no? Yung in cold cash. situation where disbursement can be made with an unverifiable situation. Yes, Dean, that's correct. Therefore, ergo, it can possibly create an environment for ghost Ghost expenditure expenditures. and malversation. Ito na talaga, para sa akin, the hearing na nangyari last time was to prove extraction, the creation of that environment for ghost expenditure and malversation, di ba? Saan napunta ang pera na nasa sako? Yes. Kasi wala nang trace, hindi mo na matitrace except to liquidation documents eh. Oo. Di ba? Kumbaga, you open the floodgates, 'di ba? To corruption or malversation. At ang isa pa, the normal banking practice is to be able to withdraw large amounts of money. It should be by document, Yes. like manager's check, Yan. cashier's check, electronic digital transfer. That is the norm. Tinanong ko kay ChatGPT, may confidential funds ba si Leni Robredo nang siya ay VP pa? Ang sagot, hindi. Noong si Leni Robredo ang vice-presidente, ang Office of the Vice President ay walang confidential funds o intelligence funds sa taunang General Appropriations Act. Yun sa akin ang pagkakatanda, wala talaga. Pero si Binay, saka si Noli, meron maliit na halaga. Normal situation. Now, the Office of the Vice President and the Department of Education made a choice, made an extraordinary choice not to use those secure channels. Di ba? Sila po ang pumili na iligay sa Jimbag. And therefore, that choice requires some compelling justification. Exactly. Bakit? At yon ang magiging depensa ng kampo ni Sara Duterte. Di ba? Kung kaya nilang i-justify yon, hindi impeachable offense yan kasi masasabi na walang ginawang mali si Sara Duterte. Aabangan natin yan mamaya sa Day 11 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.